Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang makukuha para sa mga fire signs. Mamaya mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no patungkol sa karir mo or negosyo. Umpisa pa lang pinapakita na loving na person ka. Pinapakita rito sa tasa na merong nagsasabi sa'yo na huwag ka magpanik. At saka yung sitwasyon ay yung tumatakas or umaalis kayo sa isang lugar. Ang tinatakasan nyo ay yung malaking uka or butas. Ang ilan sa inyo, malakas na hangin o kaya sunog ang tinatakasan. At base sa tasa, matatakasan or malalagpasan mo itong problema na ito. At sa iba't ibang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, merong bagong magsisimula soon. Magkakaroon ng pagkalito sa pagpipilian mo kasi parehong makakatulong sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo base sa tasa reading ay marami kang pinagdaraanan at saka gustong masolusyonan yung problema mo sa money or financial. Magiging maganda yung kita ng karir mo or negosyo. Hindi lang yung pangangailangan mo ang mapupunan mo, kundi pati na rin sa kapwa mo. Ang ilan sa inyo, desidido na yung person mo na magpakasal na kayo. At sa mga iba't ibang problema or disaster man na dumating sa buhay mo, importante pa rin kung ano yung desisyon ni God para sa atin, higit sa tasa reading na ito. May mga katanungan ka sa sarili na magkakaroon ng kasagutan. Meron mang pinagdaraanan na sobrang nagpalungkot sa pamilya nyo pero mas lalo pa kayo naging close. Kasi ito yung time na marirealize mo na hindi lang pala material ang importante sa lahat. Kundi yung mga taong nagpapahalaga sa'yo, kahit yung mga nakaaway mo. Marirealize mo na kailangan ng i-let go kung ano man yung tampo or galit. After 3 or 6 months, merong darating sa buhay mo na ikakasaya ng puso mo. Pwedeng kaibigan na matagal mo nang hindi nakita or relative o kaya bagong pag-ibig. Kung may karelasyon ka man, napaka-importante na magkaroon ka ng oras sa family mo or loved ones. Na para maresolbahan or mawala yung misunderstanding at maging payapa na yung isip mo or pakiramdam. Ganon ka-willing ang ilang fire signs para sa kapayapaan. Kung nabanggit ko na kanina, kahit dito pinapakita pa rin na magiging mas malapit yung loob mo sa Diyos. O kung anumang reliyon ang pinapaniwalaan mo. Ang ilan naman sa inyo, magkakaroon ka ng magandang trabaho sa future. Ituloy ko lang sa disaster kasi pinapakita ulit na merong person na mawawalan ka ng yung lahat ng importanteng gamit mo. Pero guys, ipapaalala ko sa inyo na yung gusto ni God na matira sa atin ay yung matibay mong pananampalataya at tiwala. Sunog yung ipinapakita dito sa tasa.
Hindi detalyado pero yun yung dapat mong pag-ingatan. Yan yung mga tao, tinitingnan kung ano yung mga pangyayari. At saka napapansin ko lang guys na kahit na saan ko ipaling itong cup, nakikita ko yung cross. May mga temptation na mararanasan ka at saka mga mahirap na sitwasyon. At saka magsasakripisyo ka alang-alang sa mga taong minamahal mo sa buhay. Ang isa sa importante sa lahat ay yung magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, magtiwala ka at saka ipagpatuloy yung paniniwala sa Diyos kung ano man yung reliyon mo. Kasi kapag nangyari yung iba't ibang sakuna or disaster, ang mananatili sa iyo yung pananampalataya mo. At saka sa tasa reading mo, pinapakita yung patungkol sa mundo, yung nangyayari ngayon. Kahit naman hindi nahulaan kasi mararamdaman nyo naman yan na meron ng mga pagbabago sa buhay natin. Maging aware at saka mag-ingat. Kasi kahit hindi ka tarot reader o hindi ka psychic, magagamit mo pa rin yung talino mo. Kasi ibinigay na sa atin ni God kung ano yung makakapagpakumpleto sa buhay natin or magpapaprotekta. Ito naman ang message ng mystical cards para sa mga fire signs. May bago kang sisimulan na chapter sa buhay mo. Yung isasara mo na chapter ay, ayan, ganun din guys, so tubig, usok, madilim. Ito yung mga nangyari sa buhay mo na kailangan mong bitbitin kung ano yung mga lesson na natutunan mo. Oras din ang ipinapahiwatig ng card na ito na napaka-importante na magkaroon ka ng time sa sarili mo, sa family mo, or sa loved ones. Mahirap man gawin pero kailangan ng healing sa bago mong sisimulan. Yung healing kasi ang magpoprotekta sa'yo para yung mga susunod na problem, hindi na ganun ka hirap na kakaharapin mo. At saka pahiwatig din yung card na yan na wala nang dapat cycle na maulit. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano yung energy para sa mga fire signs, kung ano yung masasagap natin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. May mga taong malakas yung kutob at saka nagagamit yung talino. Nakakapagdesisyon ng tama kahit hindi tarot reader or hindi psychic. Nakakaligtas kaya nakakabilib din. Ito na yung cards mo. 9 of Swords, the Strength, the Emperor. Hindi mo ito sinasadya pero inuulit-ulit na lakasan mo yung loob mo, huwag kang magpanik. Ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo ay magkakaroon ng solusyon at malalagpasan mo. Magkaroon ng self-control at kahit mahirap gawin ito, mas gamitin mo yung isip mo kaysa sa emosyon. Sa career o negosyo,
Isipin mo yung iba't ibang option or possibilities na para matugunan or magkaroon ng kasagutan ng problems mo. Hindi naman kailangan lahat ikaw yung gagawa or mag-iisip. Kakailanganan mo din ng tulong or idea ng iba. Ang ilan sa inyo sa career or negosyo, yung iniisip mo or hinahangad na pag-angat, hindi pa mangyayari sa ngayon. Magpatuloy ka sa plano mo kasi magtatagumpay ka pa rin. Pero ikondisyon mo yung sarili mo na focus ka sa mga nais mo or plano. Para sa ilang single, napapansin ka na ng potential person, pero ang gusto niya ay yung kapareho niya ng mindset. Kasi yung potential person na nagugustuhan mo, importante sa kanya yung career. Interesado din siya sa love, pero ang gusto niya yung pareho kayong successful. May ilang single naman na nagkamali ka ng akala sa potential person. Ang akala mo kasi may gusto na siya sa iyo or single yung potential person pero hindi pala. Itong damon ang nagsasabi na may nangyari sa nakaraan na pwedeng makaapekto sa present mo, lalo na kung iisipin mo ito. Mas maigi na mas mag-focus ka sa present para magkakaroon ka ng kapayapaan. Huwag mong hayaan gumulo sa isip mo yung mga walang katiyakan. Magsilbing reminder sa iyo pero hanggang dun lang. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo mag-uusap kayo ng person mo kasi maraming gumugulo sa isip mo. Bibigyan niya ng kasagutan yung gumugulo sa isip mo. Nakadalawang cards ka naman na yung binubuo niyong relasyon ay committed. Pero yung focus ng person mo ay yung mapunan yung mga pangangailangan niyo. Kung meron na kayong family, pero pagdating sa love, yun yung hindi niya masyadong mabibigyan ng atensyon. Kailangan mong alamin kung ano yung mga nangyayari sa kanya ngayon para walang pagdududa. 5 of Pentacles, the High Priestess, the Death. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung ang ilan ang disaster ay patungkol sa weather, pero itong pinapakita ay patungkol sa personal na buhay na nagkakaroon ng kakulangan sa financial. At malalaman mo kung bakit ito yung nangyayari sa buhay nyo. Marireveal sa'yo kung ano yung mga bagay na hindi mo alam. At ito na yung ending ng mga sekreto. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin or kung ano yung dapat mong ikilos. Sa financial, may mga single parent na hirap kang itaguyod yung mga pangangailangan ng family mo or ng anak mo. Merong person or nasa sitwasyon ka na merong naglilihim sa'yo patungkol sa financial. Kumbaga sinasabi sa'yo, merong babayaran, merong kailangan, humihingi sa'yo, pero hindi naman pala doon mapupunta. Kung ang ilan sa inyo nagkaroon ng problema sa financial, suriin mo maigi kung saan ka nagkulang. Para wala nang cycle na maulit, katulad na sinabi sa mystical cards. Pinapaalala rin na mas higit mong kailangan ang financial. Pas muna sa gustong humiram o kaya sa mga taong tinutulungan mo. Importante yung understanding at tulungan sa financial. Para sa mga single or nasa relationship, kung love ang problema mo, itong the lovers ang nagsasabi na magbigay ka ng atensyon sa loved ones mo or sa person mo.
Alamin mong maigi kung ano yung mga priorities mo. Pero syempre, may isa dyan na mananatili. Kung hindi yung love mo, pwede rin na career. Pero mas maigi na balansehin mo. Para pareho kang magkaroon nito, love at career. Para sa ilang single, kung nakikita mo na yung potential person hindi talaga interesado sa iyo, huwag mong ipilit yung sarili mo. Kasi meron talagang darating na para sa iyo. Para sa ilan na nasa relationship, nakatatlong cards ka na ang focus ng person mo ay career niya. May ilan sa inyo na hindi mo na to kinaya kaya nakipaghiwalay ka na. Ang iba naman dahil nga walang time yung person mo, nagkaroon ng cheating issue. Six of Swords, Six of Wands, Queen of Cups in reverse. May sitwasyon na tinatapos ka na at nagkakaroon ka na ng clarity at saka tagumpay. May ilan naman na habang nalulungkot ka, yung person mo ay nagsasaya. Marami ka nang isinakripisyo dun sa person, pero yung bang nabaliwala, kaya namuo yung galit sa iyo at gusto mong gumante. Pwedeng ipadaan mo to sa social media o kaya kukumprontahin mo mismo siya. Kasi sa mga naunang cards mo, nagkaroon ka na ng stress, depression, kasi nga hindi mo na kinakaya yung situation. Para sa ilan sa kalusugan, magkakaroon ng recovery. Pero kung meron kang sakit, kailangan ng second opinion o kaya pumunta ka sa ibang lugar para magpatingin. At saka nakadalawang cards ka na para sa recovery at saka good health. Para sa mga single ay magkakaroon ka na ng time or ikaw mismo yung magbibigay ng oras para sa love. At meron ng person na darating sa buhay mo na kapareho mo ng mindset. Mag-focus ka sa emosyon kasi emotional yung person. Yung importante sa kanya yung love at relasyon. Ang final card, Judgment. Ibig sabihin, yung mga plinano mo or desisyon ay merong magandang resulta na deserve mo. Hindi ka na maliligaw sa mga decisions at saka yung gusto mong ending, yung deserve mo ang darating na solution. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay mas bigyan ng pansin yung oras sa relasyon kaysa sa pagpuna or pagtatalo. 3 cards na ang nagsasabi nito. Mag-isip ka ng katanungan na ang magiging sagot ay yes or no, patungkol sa karir mo or negosyo. Ito ang sagot. Yes. Alamin natin kung bakit yes ang naging kasagutan. Related din yung kasagutan sa tarot cards na magkakaroon ng prosperity at abundance sa buhay mo. At dahil sa pagsusumikap mo, yung mga matagal mo nang minamanifest ay magkakatotoo na. Ito naman yung dahilan kung bakit yes ang naging kasagutan. Kaya yes ang sagot kasi magkakaroon ng teamwork sa career or negosyo na ginagawa mo or nasimulan. Merong mabubuong pagkakasundo or kapayapaan.
Kapag merong dumating na pagkakataon sa iyo patungkol sa career o kaya negosyo, pag-isipan mo ito mabuti ng positibo. May iba kasi na panghihinaan ka ng loob. Ang maigi ay humingi ka ng tulong sa angels mo. At kaya ipinakita ito para magkaroon ng ibang pagbabago sa buhay mo. Para sa mas ikakatagumpay, marami ka pang mararanasan at nakalaan para sa iyo. Kaya magtiwala. More prayer, more power. God bless us all.